So, explain ko if paano ko ginawa yung ating code. So, importante yung Tkinter para makagawa tayo ng website at MySQL for the database. So, dito, connect natin yung MySQL. Localhost ko siya naka-input root the database kung ano pangalan ng database natin. Sa password, wala ko nilagay na password para makalagin ka ng para sa registry, wala na default na login. So, def register, dito ako mag-register, username entry, dito ako mag-input ng username and password para makagawa ka ng account to enter. So, if mali yung ito magpapakita if napag-register ka na maayos, and ito if hindi. If umulit yung ating username and if redundant yung username. Tapos sa login naman, kung ano in-input natin, kung ano niregister natin, dito natin input para mapasok tayo sa ating program. So if napasok tayo, magpapakita itong login login successfully, and error login failed, invalid username or password if hindi naman tayo nakapasok ng maayos or mali yung password natin or username na nilagay. So, run natin siya. Login register, ito yung ating, so ito to, yung title ng ating website or pang-register and login. So, itong background 8FBC, 8F, ito yung color blue. So, color green. So, ay kulay din ng ating background. Tapos, so yun lang. So, ito naman itong mga to is kung saan sila nakalocate, kung saan sila nakalagay. Tapos ito yung button ng login, ito yung button ng register, which is this register and login. Tapos ito yung color blue. So yun lang, main loop. Tapos na tayo. So, move naman tayo sa main database natin or yung ating main. If kung ano mangyari, kapag napag-login na tayo, ito yung magpapakita. Run lang natin. Wait lang. So, login muna natin to. So, register tayo is 111, tapos password natin 1. Login. Login successful, magpakita, di ba? Kasi ito magpapakita. Which is the main PAY. So, important natin Tkinter, tsaka SQLite for the database. Tapos ito yung ating title. Tapos connect natin siya sa ating trees, DB, which is yung database natin. Tapos, parang kanina lang, yung name, ito yung table, ito yung pag-add origin, height, tsaka age, which is this, itong 4. Ito yung add 3 na, tsaka delete 3 na ating button. Ito yung button, sabi ko. Ito yung button, quit button. Yung scroll bar, which is this, kapag madami tayo ng input, tara natin na. Matrix. Height pala, which is integers pala to. So, function in... Ay, ganun pala. Which is number. Integers nga pala yun. Ito na siya.
Nakikita niyo naman, di ba, yung scroll wheel? Para pag madami tayong input, pwede nating i-scroll siya. Ito yun, scroll bar for the list box. Ito yung add 3 button, delete 3 button, isang quit button, is split button. So, yun lang. Pwede mo gawin itong guide yung program ko if gusto mo. Yun lang.